Craving the beach? Let's take a much-needed break from the hustle and bustle of city life. It's time to relax, unwind, and do some soul surfing as iTravel Pinas takes you to the surfing capital of the North, La Union. Para sa mga kinukulang na sa vitamin C, isa sa pinakasikat na summer destinations ang La Union. May daily bus trips mula Cubao papuntang Abra, Vigan o Lawag, kung saan pwedeng magpababa sa San Juan na isang bayan sa La Union. Aabot ng 6 hanggang 7 oras ang biyahe papunta rito. Kung private vehicle naman ang gamit nyo, 4 hanggang 5 oras lang, nasa La Union na. Because if you want to try surfing or just needed a cool summer getaway, perfect ang coastal province na ito sa inyong #travel goals. So pack your beach bags and head up north to the best places in La Union. One of the most luxurious travel destinations dito ay ang 65-hectare Santorini-inspired resort na matatagpuan sa San Fernando, ang Thunderbird Resorts and Casinos Poro Point. Ipinagdiriwang dito ngayong Mayo ang kanilang ika-11 anibersaryo, kasabay ang pagbubukas ng mga bago at ipinagmamalaki nilang world-class villas. We have our new luxury villas, that's 47 villas. The rooms are very spacious, meron siyang living room, may veranda, and it's very private. And then on top of our new 47 villas, meron tayong mga premier deluxe rooms naman dito sa hotel rooms, which is a good size for a family. So, very highly recommended for the whole family to enjoy our property this coming summer season. Formal at elegante ang dating, pero siguradong hindi mababagot ang mga bisita sa dami ng pwedeng gawin. Maraming magagawa dito sa Thunderbird Resorts and Casinos besides our beautiful luxury recreational area like sa swimming pool namin, infinity pool. We're also finishing the clubhouse na meron tayong gym, may spa, may another swimming pool also. There will be tennis court, mini golf, and community park. And then, right now, we have the 9-hole golf course na marami kaming mga golfers na naglalaro dito to enjoy the panoramic view of the ocean. At hindi lang ang mga young at heart ang mag-e-enjoy dahil may special area rin para sa mga bagets. Meron tayong mga kids club para sa mga bata and at the same time teenagers club para sa mga teenagers naman. So basically, we're capturing for the whole family. Kung backpacker style naman ang trip nyong bakasyon, punta na sa Circle Hostel and get to experience a relaxed surf vibe. Kilala ang Eco Hostel na ito lalo na sa mga lugar kung saan may magagandang beaches tulad ng Zambales at Baler. So here at the hostel, we believe in there are no strangers. It's a place for travelers to meet each other. You get foreigners, you get people from Manila. Thematic island feel ang disenyo at literal na ginawa para bumuo ng bagong circle of friends. We get stories of guests, solo travelers mostly, that come here and then they go home after the weekend with 5 to 10 new friends. Sinong magsasabing you're traveling in a shoestring budget with its charming, artsy, and homey spots? Here at the Circle, what we offer are bunk bed style dorms and hammocks. Duyan. The beds are 500 per person per night and the hammocks are 400 per person per night. So it includes a free surfer's breakfast. Parte na rin ng disenyo ng Circle Hostel ang graffiti and murals na iginuhit mismo ng mga guests. Isa pa sa mga dinarayong family-friendly at budget-friendly resort sa La Union ang Costa Villa. Built with fabulous all-in travel experience in mind, perfect itong bakasyonan ng barkada at ng buong pamilya. Ang Costa Villa Beach Resort ay na-conceptualize way back 2012. Nag-umpisa tayo 18 rooms. We are now running 32. Nakita namin ang resort business dito sa San Juan ay growing dahil sa suporta ng ating local government officers. May 4 na klase ng rooms na pwedeng pagpilian depende sa laki ng inyong grupo. If you come here on weekdays, the cheapest rate that we can offer is 1,000 for standard room.
And the quadroom for fours, we can give as low as 2,000 pesos. That's inclusive of breakfast. Yung family room naman, kaya rin natin ibigay sa 2,500, good for 6. Saka yung apartel, na ibibigay natin yan ng 3,000 pesos. Except of course on Saturday. Dahil yung Saturday, yun yung influx of tourists dito. Kumpleto rin ang kanilang amenities para sa mga gustong magstay ng mas matagal. Very cozy and light pero swak sa budget. Nag-o-offer din sila ng complete tour packages para sa hassle-free travel experience. Marami tayong magagandang tanawin dito sa La Union. Example is yung Bawang Grape Picking Farm. Pangalawa yung ating Tangadan Falls, very famous na sa buong Pilipinas. We have also the Bahay na Bato. And we are also pushing yung ating Chinese temple sa San Fernando. Sa halagang 4,000 pesos, kasama na ang van service at tour guide. Malilibot na ang mga atraksyon sa La Union. Lahat itong mga local tour packages natin ay accredited ng DOT dahil we have to follow yung standard ratings para naman lahat ng guests natin or tourists ay ma-enjoy nila yung kanilang pagbisita sa mga lugar na ito. There's more to discover in La Union than surf and sand. Dahil pagdating naman sa Chibugan, apart from the local Ilocano food, pwede nyo na rin i-partner ang Mexican dishes while enjoying the sea. Culinary journey naman tayo sa pagbabalik ng I Travel Pinas. Sikat na sikat ang Pilipinas pagdating sa tropical beaches. At isa ang La Union sa mga pambato natin pagdating sa summer escapades. San Juan ang surfing paradise dahil ito na yung pinakamalapit na pwedeng puntahan mula sa Manila hanggang dito dahil 4 na oras lang pwede ka nang makapag-surf agad. Pangkabuhayan na kung ituring ng mga surfing instructor ang pagtuturo sa mga turista. The right combination of work and leisure. 7 taon na rin akong nagsusurf. Marami na rin akong naturuang mga dayuhan, marami na rin mga taga ibang lugar kung saan natuto silang mag-surf. At hindi lang daw para sa mga professional surfer ang waves dito dahil perfect spot din ito para sa first-timers. Sa mga beginners naman at kung hindi nila kaya yung alon dito sa harap namin, meron mga spots na pwedeng puntahan para sa mga beginners para mas malalo silang mag-enjoy at safe. Dalawa lang ang surfing duo na sina Larry at Maribel sa maraming instructors dito. 14 years na po ako nagsasurf. And then, itong asawa ko, tinuruan kong mag-surf. Dito na po kami nagkakilala. Ngayon, sinertified namin siya maging isang surf instructor din, katulad ko, para magtulungan kami sa trabaho. Mag 5 years na ako mag-surf. Siya yung nagturo sa akin. Tapos hanggang natuto ako. Tapos nagtuturo din ako para pangbuhay namin sa mga anak namin, pambaon sa school, lahat ng mga pangangailangan dito po namin kinuha sa surfing na to. At para mas mapagbuti ang kanilang serbisyo sa mga turista, nag-train sila ng advanced surfing skills sa ilalim ng Department of Tourism. Thumbs up daw dahil epektibo ang suportang naibigay nito para maging sustainable livelihood ang kanilang passion for the waves. We are proud of DOT's contribution to La Union. For the surfing community, we trained the surfers, the local surfers, to become instructors. But first, we gave them training on effective customer service. We gave them training on lifeguard. And then we held special events for them so people would come to know La Union. Sa halagang 300 pesos kada oras, maaari ka nang mag-aral sumakay sa alon. Time to learn the basics of surfing. Tuturo ko na yung paddling position. Sakay sa board. Paddle para makakuha kayo ng alon. Tapos ito naman pag riding position tayo. Tapos yun naman yung nakaride ka. Pagbaba na naman natin, 3 meters, jump, always protect your head. Talagang enjoy ang one-to-sawang surfing buong maghapon sa La Union. Pero syempre hindi kumpleto ang lakwatsa kung walang food trip na kasama.
Tikman natin ang specialty ng iba-ibang restaurants na approved sa panlasa ng local at international tourists. Hindi mo na kailangang lumayo dahil nasa Costa Villa mismo ang enticing Mexican fusion of La Union, Sabroso. Hi everyone! Ako po si Chef Ann dito sa Resto Sabroso. So ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang isa sa aming mga best seller, ang aming chimichanga. Tara na, simulan na natin. So papainitin ko muna ang ating pan at lalagyan ko ng ating mantika. So yung ginagawa ko ngayon, ito yung chicken fajitas. Tapos kapag mainit yung mantika, ilalagay natin yung onions at saka yung garlic. So alam niyo ba ang chimichanga, ito ay isang fried burritos. So gisahin natin yung sibuyas. Kung nandito kayo, maaamoy nyo yung bango ng ginigisa ko ngayong bawang at sibuyas. So siguraduhin lang natin na hindi masusunog yung bawang. So pagkatapos nito, ilalagay na natin yung ating chicken. So dapat, para maiwasan ang salmonella, dapat siguraduhin natin lutong-luto yung chicken natin. At syempre, huwag natin kalimutan ang salt. Tamang-tama lang para hindi masyadong maalat. Alright, so kung nakita natin luto na yung ating chicken, i-add natin yung Mexican sauce natin. So ito mga 1 minuto na lang kasi iniiwasan din natin na masunog yung sauce natin kasi mabilis siyang masunog. Alright, so ito yung naluto nating chicken fajitas. Ilalagay ko na siya sa ating flour tortilla. Lagyan natin ng slaw, yung ating purple cabbage, and then yung ating cheddar cheese, and then itong ating mozzarella. So once na ilagay na natin yung ating ingredients dito, i-wrap ko na siya. Dahan-dahan natin siyang i-roll para hindi po siya mabutas. So bago natin prito, dapat i-seal natin ng toothpick. Okay, yung oil natin. So, dapat yung dami ng oil, make sure na yun yung enough para masubmerge natin. So, dahan-dahan, nalagay natin. Tapos ito, habang piniprito, dapat golden brown. So, once na golden brown, ibig sabihin nun, okay na siya. So, pagka-fry natin, i-drain muna natin yung excess oil. Then, after the strainer, lagay natin siya dito. Meron pa tayong jalapeno cheese sauce. So, i-drizzle natin. At ang ating sour cream. Then, garnish lang natin with our black olives to add more color sa ating dish. And then last, our parsley. Alright, so guys, ito na po ang ating chimichanga. And I hope you could visit us all here at Sabroso para matikman po ang aming iba't ibang Mexican dishes bukod sa chimichanga. At kung seafood naman ang trip nyo, highly recommended ang isang floating restaurant sa Bacnotan, La Union. Yung concept niya ay dine-in in the Barora River with the floating cabañas. Bida sa kanilang menu ang homegrown golden tilapia at iba pang fresh seafood. Ilan sa binabalik-balikan dito ang River Farm Medley, steamed golden tilapia at shrimp mango apple salad. Pagkatapos kumain, pwede ring mag-relax while kayaking gamit ang native balsa. Para naman sa mga nagke-crave ng summer coolers o Pinoy comfort food, one of the most sought-after restaurants ang Halo Halo de Iloco de Balay. Yeah, Halo Halo de Iloco started last April 18 of 2004. I get the name Halo Halo de Iloco Balay from Museo de Iloco of Agoo, La Union. Kaya Halo Halo because I offer different varieties of Halo Halo. Sa halagang 99 pesos lang, Halo Halo overload with Fiesta Halo Halo. Perfect naman sa island mood ang buko halo-halo. At dinarayo rin daw ang kanilang halo-halo with a twist. We have the ginataang halo-halo or yung mainit na halo-halo. And of course, the deep-fried halo-halo. Though mainit food siya, we top with ice cream. Halo-halo for all seasons. Perfect kapartner ng halo-halo ang Emparedados o ang kanilang native cheeseburger. Ang palaman nito, ang all-time favorite ng mga bakasyonista na La Union Longganisa. Been there, done that na ba, travel buddies? Send us your Insta adventures on DOT's official Facebook page. Susunod, bukod sa world-class waves, marami pa kayong pwedeng i-explore. So tag along as we unravel the beauty of La Union only here on iTravel Pinas.
La Union owns the heart of local surfers in Luzon, pero maliban sa wave riding, marami pang ibang tourist attractions dito na in ngayong summer. First sa ating side trip, ang isa sa pinakamalaking Taoist temple sa labas ng bansang China, ang Macho Taoist Temple. Ito ang kauna-unahang Taoist temple sa Pilipinas. Base sa kulturang Chino, si Macho ang Queen of the Heavens, Dragon Girl at Goddess of the Sea. Paniwala ang mga deboto na sa pagdarasal nila sa mga ito ay pag-asa ng masaganang buhay at lunas sa anumang karamdaman. Next on our list, nature adventure. Mamitas ng matamis na ubas sa Bawang La Union dahil may ilang grape farms dito na open sa mga turista. Bahagi ng kanilang ecotourism promotion ang grape picking experience. Araw-araw, maraming turista na pumupunta na gusto nila mag-pick ng ubasan. Halimbawa, pag wala nga kaming hinog na ubas, may hinog sa kabilang farm, yun, sa kabila na sila magpipik. Inibitahan ho kayo na kung gusto nyo makita yung mga ubasan dito sa Bawang La Union, Barangay Urayong, punta kayo dito at magpipik kayo. Kung ano ang kilo makukuha natin, yun lang ang babayaran natin. Sa kalapit na bayan naman ng Baknotan, let's get busy and buzzy at the Honeybee Center. And now it's time to have a close encounter with the busy bees. Kitang-kita po natin yung mga puti-puti. Yan po yung mga itlog po ng ating queen bee. Ngayon po, ito naman po, parang mga tubig-tubig na yan. Yan po yung ating pong mga nectar kung saan po tatakpan po yan pag punong-puno na po sila. Ganito na po yung mangyayari. Ayan, close brood na po siya. Ayan. May honey na po yan sa loob. Available din dito ang iba't ibang flavors ng honey na pwedeng gawing pasalubong. Now let's take our nature trip to the next level. Dahil sa bayan ng San Gabriel, may isang atraksyon ngayon that's currently making waves, ang Tangadan Falls. Are very proud during the recent months, the Tangadan Falls, which is becoming the most visited falls here in this part of our country in northern Philippines. So it's a good thing that we have Tangadan Falls and we are developing it for people, foreign and locals alike, to enjoy in our place. May dalawang paraan para mapuntahan ang magnificent Tangadan Falls. Una, ang 2-hour river trek sa kahabaan ng Baroro River. Pwede ring umarkila ng jeep papunta sa jump-off point ng Talon. Biyahe pa lang, panalo na dahil sa scenic at overlooking view ng probinsya. Sulit ang 20 to 30 minutes na trekking dahil sa ganda ng ipinagmamalaking Talon. Tiyak na may enjoy ng mga turista ang ilang activities tulad ng bamboo rafting para sa family at barkada bonding. Siyempre, equipped with safety gears. At para naman sa thrill seekers, siguradong hindi nyo palalampasin ang cliff diving. Ang Tangadan Falls ay nagmula sa salitang tangad na ang ibig sabihin ay to look up. Probably because you'll surely look up and thank God for this amazing treasure. And before the day ends, bisitahin naman natin ang Pebble Capital of the North, ang Luna La Union. Dito matatagpuan ang sikat na bahay na bato ng mag-asawang doktor na sina Edison at Purita Noble. Ang kanilang secret hideaway noon, binuksan sa publiko taong 2015 para maging alternative tourist attraction sa lugar. Mamamangha kayo sa beautiful gallery ng wood carvings at stone art na obra ng Korean artist na si Bong Kim. Kumpleto ang travel itinerary nyo sa Surfing Capital of the North. The exciting tours, hiking, swimming, and adrenaline-inducing waves altogether make La Union an excellent tourist destination. Tuloy-tuloy lang ang bakasyon ngayong summer season.
Dayuhin naman natin ang probinsya ng mga Panggalatok. Tuklasin ang heritage site sa bayan ng Lingayen, mag-beach capade sa 100 Islands, at makibanding sa mga makukulay na isda. Let's have fun in Pangasinan! All that and more sa susunod na episode ng I Travel Pinas.